mabuting balita. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Ama mahal. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligasin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang unang araw na Sabado, unang Sabado ng buwan ng Setyembre. At ito ay binibigyan natin ng parangal sa ating inang mahal na Inang Maria, ang Birhen ng Soledad. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagninilay, sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay, sa mga pagbasa ngayon, tila bagay nagpapaalala sa atin kung ano ang diwa ng Panginoon para sa ating lahat, na kung saan ibinibigay sa atin ito araw-araw. Kung titingnan po natin sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon na kung saan tayo ay nahango sa kasalanan. Dati tayo ay naging kaaway at malayo sa ating Panginoon, ngunit sa ginawa ng ating Panginoon Hesus, ang kanyang tunay na pag-ibig sa ating lahat, tayo ay kanyang ginawang malapit at inangkin ng ating Panginoon. At naging mga kaibigan tayo upang makaharap tayo sa kanyang walang kapintasan, banal at walang batik. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, talagang sa paglapit natin sa Panginoon at pagyakap natin sa Panginoon, tunay tayong binabago ng ating Panginoon. Ang pag-ibig na ipinilaan sa atin ng Panginoon, ito ay nagpapanibago ng lubos sa atin ng tunay nating katayuan sa harap ng Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, kailangan natin panatilihin ito sa buhay natin araw-araw. Kailangan natin itong pagsumikapan na ito'y manatili sa ating mga sarili-sarili, araw-araw sa ating paglalakbay, dala ang buhay na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Napakagandang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, walang kapintasan, banal at walang batik.
Ibig sabihin mga kapatid, nandoon yung kadalisayan, kalinisan, at tunay na tayo'y karapat-dapat na manirahan at tayo makarating sa tunay nating pupuntahan ang kanyang kaharian. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag natin baliwalain ang mga bagay-bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang mga aral sa ating buhay pang araw-araw, naway ito'y nagiging buhay sa atin. Nandun yung pagsasabuhay natin. Mga minamahal na kapatid, kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga, noong mga araw ng panahon ng ating Panginoon ay napakahalaga. Talagang walang ginagawa. Ngunit sila'y naparaan sa triguhan. Nagutom ang kanyang mga alagad. Kumuha ng uhay, kiniskis sa kanilang kamay at kinain ito. At nakita ng mga ilang Pariseo, bakit yung ginagawa ng mga alagad mo? Araw ngayon ng pamamahinga. Mga minamahal na kapatid, ano ang pinapara sa atin dito? Ang mga Pariseo ay mapagpuna sa mga ginagawa na minsan ito'y nakakasira sa ugnayan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa buhay din po natin, tayo din po minsan ay mapagpuna. Akala natin, tulad ng mga Pariseo, sila ay tila bagay mga banal. Tila sila ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon, pero hindi naman itong katotohanan ang kailang saloobin. Dahil nandoon yung pagpupuna nila. Nandoon yung fault finder, kumbaga. Mga minamahal na kapatid, ito ang ating iwasan sa ating buhay. Ito ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Sa unang araw o unang Sabado ng buwan ng Setyembre, sa karangalan ng ating Inang Maria, Birhen ng Soledad, siya po, tularan din po natin may kababaang loob. Ang kababaang loob, ito magdadala sa atin upang hindi tayo mamintas. Hindi nakatuon ang ating mga mata sa ating kapwa-tao natin upang hanapan sila ng mali. Mga minamahal na kapatid, sa karaniwang panahon, ganun po ang ating inuugali, ganun ang ating ginagawa. Nakatuon ang ating mga mata sa ating kapwa-tao natin upang hanapan sila ng kapintasan. Sabi ng ating Panginoon, ito din ang hamon para sa atin. Wala tayo dapat kapintasan. Wala dapat tayong mga mamaling ginagawa pag sumikapan natin. Pero sasabihin po natin, naturas sa atin, nandoon yung kahinaan. Ngunit bilang tao, mga minamahal na kapatid, hindi ito maging sanhi, hindi ito maging dahilan upang tayo mag-away-away. Hindi na itong dahilan upang tayo ay pagkalayo-layo. Dahil sa pamimintas natin, nakatuon ang ating mga mata sa ating kapwa-tao natin, doon tayo nagkakawatak-watak. Tandaan po natin, nais ng Diyos sa atin na tayo'y nagkakaisa. Nagkakaroon ng pagbubuklod ang ating pamayanan, ang ating pamilya. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ito, ano po yung magiging lunas sa ganoong mga pag-uugali? Giyahin po natin ang ating Inang Maria. Mayroong kababaang loob, na kung saan ang kababaang loob ito ang magpapaunawa sa atin, ang magbibigay sa atin ng paliwanag upang hindi tayo magkaroon ng ugaling marunong mamintas sa kapwa-tao natin. Dahil ang kababaang loob na ito ang mabibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay, paglalakbay, na po anuman ang ating nakasama araw-araw, uunawain natin at ipapanalangin natin. Hindi tayo magmamataas, nakala natin na tayo na ang magaling, tayo na ang walang kapintasan, tayo na ang banal, at sabi nga, wala nang batik. Ganun nga ang ating buhay. Pero mga minamahal na kapatid, bago tayo manghusga o mamintas ng ating kapwa-tao natin, suriin natin ang ating mga sarili-sarili. Suriin po natin ang ating mga sarili-sarili. Kaya nga po, sabi ko nga, wala tayong karapatan para husgahan ang ating kapwa-tao natin.
Wala sa karapatan ng tao, ng iyong sarili, ang husgahan ang kapwa-tao natin. Tandaan po natin yan, mga minamahal na kapatid. Wala yan sa kapangyarihan mo, wala yan sa karapatan mo, na husgahan ang kapwa-tao mo. Ang karapatan po natin, ipanalangin sila. Ang ating obligasyon, ipanalangin natin ang kapwa-tao natin. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa ang mga paalala ng ating mga pagbasa ngayon, mamutawi sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ito'y kinakailangan natin ng lubos upang tayo'y tuluyang sabihan at angkinin na tayo ay walang kapintasan. Tayo ay walang kasamaan na tinataglay, walang batik sa ating mga sarili-sarili, at tayo ay mga tunay na mga banal. Amen.